Tagalog version. Sige, prangkahan na tayo, kalat ang katangahan. Nakikita mo yan sa opisina, sa group chat, at minsan sa salamin. Relax, pare-pareho lang tayo. Pero paano mo nga ba malalaman kung may tao lang na nagkasabaw moment o kung full-time resident na sila ng barangay kabobohan? Ngayong araw bubusisiin natin ang mga nakakatawang palatandaan ng taong medyo kulang sa sentido. Promise, may mga makakatawa, may nakakahiya, at baka may mapaisip ka rin, teka, ako ba ito? Kaya ang tanong, kasama ka ba sa listahan? Tara, alamin natin. Isa, huwag sarado ang isip, ang ugali ng pagbasura sa bagong ideya. Alam mo yung isa sa pinakapasimpleng nakakasirang ugali, yung automatic na pag-reject ng bagong ideya nang hindi man lang sinusubukan. Aminin mo, nakita mo na to. Sa trabaho, sa barkada, o baka sa sarili mo mismo. Okay lang, lahat tayo may ganyang moment. May maglalapit ng ideya, maliit man o malaki, tapos ang unang reaksyon agad, hindi uubra yan. Walang tanong-tanong, walang effort unawain, wala man lang konting pagbibigay laya sa ideya para huminga. Bakit? Kasi mas madali kasing tumanggi. Mas madali ang hindi. Wala kang kailangang gawin, walang panganib, at to be honest, wala ring imahinasyon. Pero ito na ang parte na medyo masakit pakinggan. Karamihan ng mga taong palaging kontra ay hindi talaga practical, kundi takot. Takot magbago, takot mapahiya, takot na baka mas tama pala ang ideya ng iba kaysa sa sarili nila. Real talk. Kapag naging successful ang crazy idea ng iba, mapapaisip ka, baka nga may mas magandang paraan kaysa sa nakasanayan ko. At yun ang nakakabother, kasi sino ba namang gustong amining stuck na sila sa comfort zone ng matagal na panahon? At huwag kang mag-alala, hindi ako nagmamalinis. Dati rin akong reyna ng ayoko niyan. Nung lumabas ang TikTok, sabi ko pa, pambata lang yan. Fast forward. Ayun, habang yung iba kumikita na ng milyon, ako nanonood na lang. Yung kaibigan ko minsan niyaya akong mag-podcast. Sabi ko, ang daming trabaho niyan. At sino ba naman ang makikinig sa atin? Ilang taon matapos, ayun na sila, may libo-libong listeners. Ako, nakikinig na lang sa kanila tahimik habang iniisip, grabe, sayang to ah. At ang masakit pa, kapag palagi kang nagre-reject ng ideya, hindi lang sarili mong growth ang pinipigil mo, pati growth ng mga tao sa paligid mo. Isipin mo, may isang taong excited, may gustong ibahagi, tapos sasabihin mo agad, hindi uubra yan. Parang binigay na lobo, sabay pinitik mo agad. Ang lungkot, di ba? Pero paano kung baliktarin natin? Imagine mo kung sina Edison, Steve Jobs, o kahit sinong innovator ay pinanghinaan ng loob sa unang hindi pwede yan. Baka ngayon, nasa kuweba pa rin tayo, umiilaw gamit ang apoy, walang cellphone, walang laptop, walang Netflix. Ang natutunan ko, hindi lang ideya ang tinatanggihan mo, mindset mo mismo ang sarado. At ang saradong utak, alam mo kung saan ka dadalhin. Sa buhay na paikot-ikot, walang bago, walang saya. Yung tipong araw-araw pare-pareho, hanggang makalimutan mo kung kailan ka huling na-excite sa isang bagay. Oo, nakakatakot sumubok ng bago. Pwede kang mabigo, pwede kang mapahiya, pwede mong ma-realize na wala ka palang alam. Pero mas nakakatakot yung manatili ka na lang sa dati. Habang lumilipas ang panahon, nagsasayang ka ng pagkakataon. Ang totoo, gantimpala ng buhay ay binibigay sa mga curious. Sa mga taong nagsasabing, bakit hindi, kaysa hindi pwede yan. Sa mga taong marunong lumusong, kahit di pa sigurado sa lalim. Minsan matatalisod ka, pero may matututunan ka, at may kwento kang madadala. Like nung sinabi ko dati na sayang lang ang oras sa yoga. Stretching lang naman yan. Pero nang mapilitan akong sumama sa class,
Napaisip ako, mahirap pala to. Pero ang sarap sa pakiramdam. Yung awkward na pagsisimula, worth it. O nung muntik na akong di sumipot sa isang business seminar kasi akala ko boring. Pero yung isang speaker na nakausap ko, siya pala ang nagbukas ng pinto sa opportunity na nagbago ng takbo ng career ko. Dahil lang hindi ako nagpadala sa unang reaksyon. Kaya ito ang hamon ko sa'yo. Sa susunod na may mag-alok sa'yo ng bagong ideya, bagong kainan, bagong paraan ng trabaho, o kahit kakaibang lakad, pigilan mo muna ang hindi agad. Tanungin mo ang sarili mo, paano kung gumana to? Kasi ganito yan. Ang mga taong bukas sa bago, sila ang nakakadiskubre ng magagandang bagay. Hindi lahat ng ideya magtatagumpay. Pero kahit sa kabiguan, may leksyon, may kwento, may growth. Bottom line, ang palaging pagtanggi ng walang malalim na pag-iisip ay pinakamabilis na daan sa buhay na walang kulay. Bago mo isara ang pinto sa isang ideya, silipin mo muna. Malay mo, yan na pala ang magpapabago sa lahat. O kahit paano, magdadala ng konting saya at gulat sa araw mo. Ang tanong, ano ba talaga ang pinakamasamang pwedeng mangyari? At paano kung ito ang pinakamaganda? Akala mo matalino ka, pero bastos ka lang. Okay, usapang maanghang. May mga taong iniisip na ang pagiging suplado, sarcastic, at mapanlait ay automatic na sign na matalino sila. Alam mo yan, yung office mate na laging may pasarkastikong banat o yung tropa mong prangka lang daw. Pero parang ang sarap sa bunutan. At sa totoo lang, punong-puno na ang social media ng mga ganitong tao. Yung tipong ang lakas mang-asar at mangbara. Tapos feeling nila sila na ang pinakamatalino sa kwarto. Pero eto ang spoiler. Ang pagiging bastos ay hindi katumbas ng katalinuhan. Bastos ka lang, period. Maraming tao ang nalilito sa pagitan ng pagiging kritikal at pagiging matalino. Akala nila kung palaging may tutol, may angas, at may pawiti insult, edi ibig sabihin nun, wow, ang talino. Pero ang totoo, ang tunay na talino hindi maingay. Hindi niya kailangang manlait para lang mapansin. Kung ang version mo ng smart ay ang pagpuna ng pagkukulang ng iba at pagpapababa sa kanila para lang tumaas ka. Aba, congrats! Nasa pinaka-basic na level ka ng emotional maturity. Pero teka, di ibig sabihin nito na bawal ang asaran, healthy debate, o constructive criticism. Ako mismo marunong mambara ng may timing, lalo na sa mga kaibigan. Pero may hangganan ang pagiging nakakatawa at pagiging malupit. Marami ang lumalagpas sa linya, at madalas, hindi pa nila alam. Bakit? Kasi mas madali ang maging mean, mura, walang effort, mas madaling sabihing, ang tanga ng ideyang yan, kaysa magbigay ng maayos na suggestion. Alam ko kasi, ako rin dati ganon. Ako yung tipong nakaupo sa likod ng meeting, rolling eyes, tas may bulong na joke para lang may tumawa. At oo, tumatawa naman sila. Pero hindi dahil matalino ako, kundi dahil naasiwa sila. Isang beses, sinabihan ako ng katrabaho. Alam mo, mas okay siguro kung mag-suggest ka, hindi lang puro pintas. Ayun, tinamaan ako. Napaisip, oo nga, ano? Ang galing ko lang mamintas pero wala naman akong ambag. At sa social media, lalo pa. Parang naging paligsahan na kung sino ang pinakamabilis manglait. Mga comment section ni parang open mic ng mga keyboard warriors. Ang lakas ng mga hot take. Pero ang totoo, puro paandar lang. Pero eto ang realidad. Manalo ka man ng argument sa Twitter, hindi ibig sabihin tama ka. Maingay ka lang. Ang totoong talino, hindi kailangang durugin ng iba para mapansin. Naalala ko tuloy yung mentor ko dati. May ipinasa akong project na, sa totoo lang, sablay, pwede naman niya akong tirahin ng todo. Pero hindi. Ang sabi niya, may potential to. Subukan nating ayusin tong part na to baka mas gumanda.
Hindi niya ako pinahiya. Tinulungan niya akong matuto. Yun ang tunay na matalino, yung marunong magturo, hindi lang magpuna. At kung susumahin, karamihan ng mga taong masungit at mapanglait ay may pinagtatakpan. Insecurities. Parang defense mechanism. Bago pa man sila punahin, sila na ang uunahan. Para bang kung ako ang unang manduro, hindi nila makikita kung saan ako mahina. Pero sa totoo lang, ang pader na itinatayo mo para protektahan ang sarili mo, siya ring pumipigil sa iyo makipag-connect sa iba. Ang pagiging mabait, mas mahirap kaysa sa pagiging bastos. Mas kailangan ng talino, emosyonal na maturity at lakas ng loob para sabihin, paano ko kaya siya matutulungan? Kesa, paano ko mapapakita na mas magaling ako sa kanya? Ang tunay na matalino, di kailangang palaging tama. Marunong makinig, marunong umintindi, marunong umangat, kasama ang iba. Ngayon, tanungin mo sarili mo, sino ang mas nire-respeto mo? Yung taong laging may matalim na banat? O yung taong marunong makinig, sumuporta, at mag-angat ng kapwa? Ito ang totoo. Ang pagiging masungit ay hindi katalinuhan. Bastos lang yan. Ang tunay na talino ay laging may kasamang kababaang loob at malasakit. Gusto mong patunayan na ikaw ang pinakamatalino sa room. Hindi sa paninira ng iba, kundi sa paggawa ng meaningful na bagay, pagbibigay ng makabuluhang insight, at pagtulong sa ibang tao na umangat din. Sa huli, wala namang natatandaan sa taong pinakamagaling mang-insulto. Pero laging maalala ang taong nagparamdam na mahalaga ka. Kaya please lang, tigilan na ang pagkalito sa pagiging clever at pagiging cruel. Sobrang dami na ng kritiko sa mundo. Ang kailangan natin ngayon, yung mga taong marunong magtayo, hindi lang magbuwag. Ikatlong hirap, sabihing hindi ko alam, red flag yan. Isa sa pinakamalalaking red flag sa isang tao, yung hindi marunong o ayaw umamin na hindi nila alam ang isang bagay. Aminin natin, may kilala kang ganyan. Meron akong kilala. At kung tapat tayo sa sarili natin, baka minsan naging ganyan rin tayo. Magtanong ka ng simpleng bagay, tapos imbes na umamin ng hindi ko alam, bigla na lang may mahabang sagot na parang TED Talk, may palusot, o kaya biglang lilihis ng usapan. Pero ito ang delikado. Ang mga taong hindi marunong umamin na hindi nila alam ang isang bagay, hindi lang nakakairita. Delikado sila. Sila yung nagkakalat ng maling impormasyon, gumagawa ng desisyong batay sa hula, at nadadamay pa ang iba. At kadalasan ugat niyan, ego. Kasi sa isip nila, ang pagsabing hindi ko alam ay kahinaan. Kaya kahit clueless na, sige pa rin, acting expert. Pero ito ang totoo. Ang magpanggap na alam mo ang isang bagay ay hindi nakaka-impress. Nakakatawa ka lang, at masama pa dyan kapag nahuli ka, tapos ka. Wasak na ang tiwala sa'yo. May kwento ako riyan, college days. May grupo akong friends na mahilig sa indie music. Gusto kong magpa-impress. Kaya kunwari, kilala ko rin yung isang banda na pinag-uusapan nila. May nagtanong, anong favorite album mo nila? At ayun, napatigil ako. Pero imbes na umamin, sabi ko, yung classic nilang unang album siguro? Eh di wow. Yung unang album nila, EP lang pala at hindi pa available sa Spotify. Nahuli ako, sabog yung credibility ko, moral lesson. Mas nakakahiya ang mahuling nagpapanggap kesa sa umaming clueless. Pero teka, hindi lang to tungkol sa musika o pop culture. Nagiging seryoso to kapag ginagawa ng mga taong may malaking responsibilidad. Like, yung boss na ayaw magtanong kahit hindi niya alam ang solusyon, o yung kaibigang nagbibigay ng love advice o financial tips na puro hinala lang ang basehan. One time, may tropa akong nagkunwaring tech expert. Pinagkatiwalaan ko siya sa laptop ko. Ang ending, nabura ang buong hard drive ko.
Bakit ko siya pinaniwalaan? Kasi ang lakas ng loob magsalita. At yan ang nakakatakot. Confidence without competence. Ngayon ito ang mas malalim na aral. Ang pagsabing, hindi ko alam ay hindi kahinaan. Katapangan yan, palatandaan ng humility at self-awareness. Yung mga taong tunay na matalino, sila yung nagsasabing, di ko pa alam pero gusto kong matutunan. Kilala ko yung ganyang tao. Nakaproject ko dati, sobrang galing, pero walang arte. Kapag may hindi siya alam, diretso niyang sinasabi, pwedeng paturo? At hindi siya bumaba sa tingin ko. Tumaas pa nga ang respeto ko sa kanya. Kasi di siya nag-aksaya ng oras sa pagpapanggap. Pinili niyang matuto. Sa ending, siya pa ang naging eksperto sa task. Ngayon, ikumpara mo yan sa mga taong ayaw umamin. May naging office mate ako na kilala sa pagiging know-it-all. Laging tango sa meeting, parang laging may plano. Pero sa delivery, sablay. Kasi ayaw niyang magtanong. Ayaw niyang aminin na di niya gets. Ang ending, na-delay ang buong team. Pero bakit nga ba ang hirap sabihin ang simpleng hindi ko alam? Para sa marami galing yan sa insecurity. Natatakot silang ma-judge. Baka isipin ng iba, bobo sila. At oo, may mga lugar talagang toxic kung saan hindi ka pwedeng magkamali. Pero ito ang twist. Mas grabe ang pag-judge ng tao kapag nalaman nilang nagpanggap ka. Ito ang core message. Ang umamin na wala kang alam ay hindi kapintasan. Superpower yan, lakas yan. Kasi yan ang unang hakbang papunta sa tunay na pagkatuto. Hindi kailangan ng mundo ng mga taong kunwari, alam lahat. Ang kailangan natin ay mga taong honest, bukas matuto at handang makinig. Kasi isipin mo, ang pinaka-successful na tao sa mundo, lagi nilang sinisimulan sa, di ko pa alam. Pero hanapin natin ang sagot. Ganyan nagsisimula ang innovation. Ganyan nangyayari ang growth. Kaya next time na may magtanong sa iyo at hindi mo alam ang sagot, huwag kang mag-bluff. Sabihin mo lang, hindi ako sigurado pero alamin natin. Mas refreshing yan, mas totoo, at sobrang laking ginhawa sa damdamin kesa magpanggap 24/7. Kasi sa totoo lang, ang tunay na matalino, hindi yung may sagot sa lahat, kundi yung may lakas ng loob magtanong. At sa lahat ng tanong, ito ang pinakamatalino, pwede mo ba akong turuan? 4. Laging gusto manalo sa diskusyon. Nakakapagod ka na. Ito yung classic behavior na kapag nakita mo, mapapailing ka na lang. Yung mga taong hindi matatapos ang usapan hanggat hindi sila panalo. At yung panalo sa kanila, ibig sabihin lang niyan, sila ang pinakamalakas ang boses, sila ang may pinakamaraming sinabi, o kaya bigla na lang maglalabas ng useless na trivia mula 2008 para lang ipilit ang punto nila. Hindi sila interesado sa katotohanan. Ang gusto lang nila, manalo. Kasi para sa kanila, ang matalo sa argumento ay parang pagkatalo bilang tao. Now let's get real. Ang mga taong laging kailangang manalo sa diskusyon, hindi matatag, insecure sila. Oo, sinabi ko na. Kung hindi mo kayang tapusin ang usapan nang hindi ikaw ang huling nagsalita, hindi ayan lakas. Yan ay takot. Takot na magkamali, takot mawalan ng kontrol, takot mawalan ng halaga. Gets ko naman, walang may gustong magkamali. Pero kung buong pagkatao mo ay nakatali sa pagiging tama palagi, sorry pero hindi ka nakikipagdiskusyon. Nakikipag-away ka sa realidad. May personal experience ako rito. Dati akong ganyan. Yung tipong kahit sobrang liit ng issue, ready akong makipag-debate. Isang beses, nakipagtalo ako ng halos 30 minuto tungkol sa kung 2003 o 2004 lumabas ang isang movie. Hindi pa namin ulit napanood yung pelikula. Wala lang, pride lang. Imbes na i-google, ayan,
Pinilit ko pang ipaglaban. Spoiler alert, mali ako. At imbes na magmukhang matalino, nagmukha lang akong, alam mo na. Pero ito ang mas seryosong side ng issue. Ang laging pangangailangang manalo sa usapan ay nakakasira ng relasyon. Kapag ang focus mo ay manalo, titigil ka sa pakikinig. Wala ka ng respeto sa kausap mo. Parang paligsahan na lang ang bawat usapan, imbes na pagkakataon para magkaintindihan. Alam mo na siguro ang feeling. Yung simpleng kwentuhan, naging debate. Yung dinner, naging away. Yung kaibigan, naging ka-argument. Ang hirap nun. And sometimes, mas masama pa. May mga tao na kahit alam na nilang mali sila, tuloy pa rin ang argumento. Kasi ang ego nila nagsasabing, "Huwag kang umatras, dapat ikaw pa rin ang tama." May isa pa akong kwento. May project kami sa work noon. Nagkadebate kami ng teammate ko kung paano dapat i-execute. Ako, super convinced na tama ako. Hindi ko na siya pinakinggan. Pinutol ko siya, dineadma ko suggestion niya at pinilit ko yung idea ko. Guess what? Palpak. Kung nakinig lang ako, baka mas maayos ang resulta. Pero dahil mas pinili kong manalo sa usapan, natalo kami sa resulta. Ito ang katotohanan. Ang pagiging tama sa lahat ng usapan ay hindi sukatan ng talino o lakas. Madalas, sukatan niya ng takot. Takot na mali ka, takot na mawala ng kontrol, takot na mapahiya. Pero ito ang power move. Ang umamin ng pagkakamali ay hindi kahinaan. Katapangan yan. Hindi lahat ng laban kailangang ipanalo, lalo na kung ang kapalit ay respeto, tiwala at koneksyon. May mentor ako dati. Sa gitna ng usapan, kaya niyang huminto at sabihing, "Alam mo, hindi ko yan naisip, may punto ka." Nung una, na-shock ako. Parang, ha? Pwede palang umamin na may mas magandang idea ang iba. Pero grabe, hindi ko siya hinangaan ng mas kaunti. Lalo pa akong humanga sa kanya. Kasi pinili niyang umintindi imbes na manalo. So ito ang gusto kong iwan sa'yo. Hindi mo kailangang manalo sa bawat argumento para magtagumpay sa buhay. Minsan mas panalo ka kapag marunong kang makinig, magpakumbaba, at tumigil kung hindi na makakatulong ang sagutan. Tanungin mo sarili mo sa susunod na debate, ano ba mas mahalaga? Yung tama ako o yung buo pa rin yung relasyon namin? Kasi totoo lang, panalo ka nga sa argumento pero wasak na yung samahan nyo. May silbi ba? At kung ikaw naman yung laging tinatamaan ng mga taong ganito, eto payo ko, huwag mong patulan. Hayaan mo silang manalo. Ngumiti ka, tumango, at ipagpatuloy ang araw mo. Mas importante ang peace of mind mo kesa sa pride nila. At sa huli, ito talaga ang sukatan ng tunay na talino. Hindi yung pinakamalakas ang sigaw, kundi yung marunong makinig, magpakumbaba, at kung minsan, manahimik. Pitong akala nila. Sila lagi ang bida. Ang tinatawag nating main character syndrome. Baka narinig mo na to. Kung hindi pa, ganito yan. Ito yung mga taong pagpasok pa lang sa kwarto, akala mo may spotlight agad sa kanila. Para bang pelikula nila ang buhay. Tayong lahat ay extra at trabaho natin ay pumalakpak habang sila'y nagmo-monologue. At sige, walang masama sa confidence. Pero kapag lumampas na ito sa lahat umiikot sa akin na territory, hindi na yan confidence. Yan ay narcissism na naka-makeup. Ito ang medyo masakit pakinggan. Ang mga taong may main character syndrome, hindi lang nakakainis, wala na sila sa realidad. Newsflash, hindi to Disney movie. At sorry, pero hindi ikaw ang chosen one. Ang mundo, hindi umiikot sa drama mo, ambisyon mo, o opinyon mo. Pero ito ang mas malalim na problema. Hindi lang ito nakakairita, nakakasama talaga. Dahil sa sobrang pagka-focus sa sarili, nabubulag sila sa pangangailangan at pinagdadaanan ng ibang tao. Hindi ba kabaligtaran yan ng pagiging tunay na bida?
Sila yung tipo ng tao na kahit group conversation na, babaliktarin nila yan para mapunta ulit sa buhay nila. May problema ka, mas malaki ang kanila. May na-achieve ka, mas impressive daw yung sa kanila. Kahit simpleng pag-vent mo lang sa araw mo, bigla nilang ia-anunsyo, yan lang. Ako nga. Nakakapagod. May kakilala ako dati, tawagin natin siyang Jamie. Hindi siya makatiis na hindi siya ang sentro. Kapag may nag-share ng tagumpay, kailangan niyang higitan. Kapag may nag-share ng hirap, may mas matindi raw siyang pinagdaanan. One time, nasa dinner party kami at isang friend ang nag-share na na-promote na siya pagkatapos ng matagal na paghihirap. Wala pang nakakapag-congratulate, sumingit na agad si Jamie. Ayos yan. Pero yung last promotion ko, grabe yon. Kasi may XYZ pa akong dinaanan. Ayun, nawala na ang energy. Imbes na celebration, naging kompetisyon. And that wasn't the first time. Pero ito ang mas malalim. Ang mga may ganitong ugali, hindi sila tunay na confident. Insecure sila. Sa takot nilang maging irrelevant, lagi nilang kailangang nasa gitna. Ang irony, sa kakapilit nilang mapansin, lalo lang silang nakakalimutan. Aamin ako, naging ganyan din ako minsan. Akala ko, ang best way para makarelate ay ikwento ang sarili kong karanasan. May nagsabing, kinakabahan ako sa meeting. At ang sagot ko agad, ay oo, ako rin dati ganyan. Ito nangyari sa akin. Akala ko helpful. Pero sa totoo lang, tinanggal ko yung focus sa kanila. Hindi connection ang habol ko, ego ko yon. Hanggang isang araw may kaibigan akong nagsabi sa akin after ng isang usapan, alam mo, minsan gusto ko lang talaga na makinig ka. Hindi kailangan laging may sagot ka rin. Boom! Tinamaan ako. At oo, tama siya. Sa kagustuhan kong maging bida, nakalimutan kong maging present. Ito ang real talk. Ang buhay, hindi solo performance. Ensemble Cast 2. Lahat ng tao may sariling kwento, sariling hirap, sariling tagumpay. Kapag lagi kang nasa spotlight, nawawala sa iyo ang magic ng mga kwento ng iba. Nawawala ang koneksyon. At real talk ulit. Nakakapagod din maging bida palagi. Laging kailangan interesting ka. Laging kailangan may patunay ka. Pero ito ang plot twist. Hindi mo kailangang maging main character para maging mahalaga. Minsan ang pinaka-impactful na gawin mo ay umatras ng konti para magbigay ng space sa iba. Maging support system, maging listener, maging kakampi. May coworker ako dati na laging bida sa bawat meeting. Laging siya may idea, siya may sagot. Pero isang araw, sinubukan niyang tumahimik at magtanong sa iba. Noong una, pilit. Pero habang tumatagal nakita niya, kapag nagbibigay siya ng space sa iba, mas lumalakas ang buong team. Hindi siya nabawasan ng respeto. Mas lalo pa siyang minahal. Ito ang katotohanan. Hindi natin kailangan ng mas maraming bida. Kailangan natin ng mas maraming taong marunong makinig, matuto, at magbahagi ng spotlight. Kasi pag tinigil mong isipin na umiikot ang mundo sa'yo, doon mo mararamdaman kung gaano kaganda at kalalim ang buhay. So ito ang challenge ko sa'yo. Sa susunod na usapan mo, pigilin mong ibalik sa sarili ang kwento. Hayaan mong iba ang mag-shine. Makinig, mag-celebrate para sa kanila, maging support system. At malalaman mong mas rewarding ito kaysa pilit na maging bida. At kung may main character ka naman sa buhay mo, yung lagi na lang siya. Ito lang masasabi ko, huwag mong sabayan. Huwag kang makipagkompetisyon. Hayaan mo siyang mag-monologue. Di mo kailangang makipag-agawan ng eksena. Kasi sa totoo lang, ang tunay na confidence ay hindi nakabase sa spotlight, kundi sa kakayahang tumayo kahit nasa gilid ka lang. Kasi sa dulo, ang mga kwentong tumatama, hindi lang yung tungkol sa isang taong bida. Yun yung kwento kung saan lahat ay may papel. At ayun na nga folks,
tapos na tayo. Sa totoo lang, lahat naman tayo minsan naging guilty sa isa o dalawa sa mga to. Walang perpekto. Pero hindi ito tungkol sa paninisi o pagpapahiya. It's about stepping back, pagtawanan ng kaunti, at tanungin ang sarili. Ginagawa ko ba ito? Pwede pa ba akong maging mas mabuting tao? Kasi ang tunay na katalinuhan, hindi yan nasusukat sa pagiging laging tama o hindi nagkakamali. Nasa pagiging bukas ito, bukas sa pagkatuto, bukas sa pag-amin ng pagkakamali, at bukas sa pagbibigay daan para sa iba. Yung mga pinakamatalino at pinakatunay na tao na nakilala ko, sila yung hindi masyadong seryoso sa sarili, pero seryoso sa mga tao sa paligid nila. Kaya kung nakita mo man ang sarili mo dito, o naisip mo yung isang tao na laging ganyan, ito lang ang challenge. Mas kaunting ego, mas maraming empathy, mas kaunting ako, mas maraming ikaw. Kasi sa huli, mas makulay at mas totoo ang buhay kapag hindi lang tayo ang bida sa kwento.